Banta sa buhay ni VP Sara, nabisto na. Plano ng Congress mapatungkol dito kay VP Sara Duterte or yung kanilang maitim na plano ay nabulgar na. VP Sara sinupalpal ang NBI dahil alam nito na hindi magiging patas ang investigasyon. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers, bubulol pa. So yung kamusta mga banateros at eto, kahit papano nakakapag-vlog tayo sa likod ng mga operasyon. Tayo ay may kinakaharap pa na karamdaman na hindi naman malala. Hindi pa naman ako machuchugi. Mahaba pa ang buhay ni G. Guevara. Kagabi nga lang nabawasan ng isa. Pero okay naman kahit papano. So yun, mega live shoutout sa lahat ng at batiin po natin ang ating mga kuya at ate sa Eagles, Mandaluyong chapter, no? At dyan syempre sa mga Alegre na malapit ng mag-anniversary at malapit na kayong mag-hangover dahil sa anniversary ng Alegre sa darating na 20. At tatanda na naman ako. Magiging grabe na, ang bilis ng panahon. Parang hindi ko may imagine na sa 18 ay 31 na ako. Hanggang ngayon parang feeling ko parang 17 years old pa rin ako. Okay, mega live shoutout din po pala dyan sa lahat-lahat. At eto na nga, pag-usapan natin to. Pag-usapan natin tong banta sa buhay ni VP Sara ay nabisto na. At eto nga, kaya pala hindi dumadalo si VP Sara sa investigasyon ng NBI mapatungkol sa mga vlogger at dun sa kanyang live kamakailan lang ay sinabi ni VP Sara na hindi magiging patas ang investigasyon. At ito yung maitim na plano ng mga crocodile, mga baby crocodile ni Tambo. Ano ba yung tawag ko sa kanila dati? Kupalo soldier. Ay bistado na ang kanilang mga ginagawa. Ayun yung mga pag-uusapan natin ngayon. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Ano bang unahin natin? Siguro mas unahin natin sa Facebook. Kahapon nabubwisit ako yung Facebook tsaka hindi ko halos magamit-gamit na hindi ko alam kung bakit hindi ko magamit-gamit. Ano bang meron? Parang nagkaroon nata ng depekto ang nagkaroon nata ng depekto ang tawag dito ang ano ba to? Karoon ng depekto ang Facebook kaya medyo hindi kaaya-aya yung mga nangyari. Hindi natin parang nagloloko yung hindi ko alam. Lakas-lakas naman ng internet ko. Samantalang ipe-flex lang ho natin saglit itong kabutihan at kagandahang loob ng KOJC or ng SMNI dito po sa kanilang ito yung kinaganda sa SMNI, sa KOJC, especially to Pastor Apollo Sikibuloy. Sa likod ng mga karumal, para sa akin karumal-dumal yun, at para sa akin sobrang kabastusan yung ginawa nila. Una kasi relihiyon yan na kailangan mong galangin. So tingnan nyo, sa likod ng ginawa sa kanila, tingnan nyo yung ginawa. Hindi ko naman sa sinusumbat, no? Tsaka ito pa ay, from Office of the Vice President. Tingnan nyo rin, no? Sa likod ng ginawa nila sa Office of the Vice President, tingnan nyo yung tulong na ibinabahagi ng Office of the Vice President dito sa sa taong bayan. So ito i-flex natin. Basahin muna natin. OVP or Office of the Vice President na mahagi ng 1,000 gift pack sa sektor ng magsasaka, senior citizen at persons with
disabilities, PWD sa Del Monte. Gymnasium, Tacloban ba? Sa Talacogon pala. Kala ko Tacloban eh. Agusan del Sur nitong nakaraang linggo. Kasama rin sa aktibidad at distribusyon ng pagbabagubag sa Rizal Elementary School. So ito po yung mga pinimigay ng ating Office of the Vice President. Ayan, at tingnan nyo yung mga bago. Ayan ang maganda, no? Talagang tulong kung tulong. Oo, hindi katulad ng iba dyan, anak ng teteng, may mga mukha pa nila yung tinutulong nila. Hindi sana kung ang mga aayos na mukha, sasagwa naman. Yun, no? Diba? Complete yan, ha? With grocery package, tapos may Jollibee pa. Yan ang mga kabataan na may mga school supplies. Yan, ang tuwang-tuwa yung mga bata. Ang galing, yan, sa lahat para sa Diyos ng bayan. Yan, diba? Yan, si Kuya tuwang-tuwa. Ito, bakit parang na-shock to si Kuya? Oy, Kuya, ito yung nasa taas. Parang nagulat, hindi nakapag-post, no? Oy, si tatay, tuwang-tuwa si tatay. Yan ang mga, yan ang kinaganda dyan sa Office of the Vice President. Hindi sila, alam yun, gusto lang talaga nila magtrabaho, kaso sobra silang ginigipit ng gobyerno, no? Kaya nga yung binawas nila na 2 billion na Office of the Vice President, ginawa lang nilang 7 million kasi nga unang-una ay matatabunan talaga sila. Kasi sa politiko ngayon, sa panahon ng politiko ngayon, kapag ikaw ay tapat sa iyong tungkulin, kalaban ka ng gobyerno. Yan ang totoo ngayon. Kapag tapat ka sa tungkulin, kalaban ka ng gobyerno. Yan ang totoo. So yan, may kita natin dito at tungtunga yung mga kabataan. Grabe, no? God bless sa'yo, BP Sara. At sa buong staff ng Office of the Vice President na kahit na patuloy kayong ginigipit, makikita nyo naman na talagang porsigido silang tumulong para sa ating mga kababayan. Samantalang, eto, asan na yun? May nakita ko kanina eh. Wait lang. Asan na yung ating source person? Yung ating Intel na si Jeb Rivera. Intel, Samantalang, eto na nga. Eto mabilis kausap ang Senate basta sila meron din cut. Ano itong meron din cut? So eto nga, breaking news. Wednesday, December 11, 2024, AKAP budget. Senado at Kamara nagkasundo. Senator Grace po kinumpirma na nakapagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magkaroon ng access sa AKAP. 21 billion? 21 billion sa Kamara at 5 billion sa Senado. Lupit nito Iba din Oo, pero samantalang yung 120 yung 2 billion na hiningi ng Office of the Vice President na malaking tulong para sa mga kababayan natin, hindi nyo maaprubahan kung ano-ano pang drama ang ginawa nyo. Okay. So eto, babasahin natin yung post dito ni saan na yun? Mabilis kausap ang Senate basta sila ay merong cut. Hindi kasi nandito kasi sa picture makikita natin na merong 5 billion sa Senado. Ang tanong kasi dito, bakit pati ang Senado nagkaroon ng pondo? Bakit nagkaroon sila dito? Anong kinalaman nila nito at saan nila gagamitin yan? Tapos dito grabe yung busog na naman ang mga buhaya. Busog na naman ang mga buhaya natin dyan. Dahil tumataginting lamang na meron silang 21 billion sa Kamara. Sana all.
Alam nyo kung halimbawa, mga banateros, kung halimbawa bibigyan ako ng pagkakataon na papapiliin ako Back to the Future. English yun, ha? Kung mapipiliin ako, anong magiging, anong magiging katayuan ko sa buhay? No, yung katayuan ko sa buhay para katayuan ko sa buhay kung halimbawa maging vlogger ba, maging negosyante or maging congressman, pipiliin ko siguro maging congressman. Parang ang sarap eh. Parang ang bilis lang makuha yung mga pangarap mong mga sasakyan, pangarap mong mga motor, pangarap mo ng mga babae. Kasama yung babae. O ito pala, isang congressman ang nagdadala ng isang sikat na babae sa ibang bansa para i-check in. Uy, sino yun? Sino yun? Isang congressman nagdadala ng sikat na babae sa ibang bansa para i-check in. Sino kaya yun? Curious din ba kayo kung sino yun? Gusto niyo rin bang malaman kung sino yun? Mag-super thanks muna kayo. Doon ko i-chat. Gago! Doon ko i-chat guys. Doon ko i-chat yung sino yung congressman na yun. Samantalang mapunta na tayo dito sa mga topic na pag-uusapan natin. Ito nga, Okay, sa banta, bago pala yun sa banta sa buhay ni Bibi Sara. Dito muna tayo mapunta sa report ni Jason Rubrico. Pasok! Vice President Sara Duterte. Hindi magiging patas ang investigasyon ng National Bureau of Investigation kung kaya't hindi na dumalo pa rito si Vice President Sara Duterte. Umaasa si VP Sara na patong-patong na kaso ang isasampal laban sa kanya bukod pa sa kasong impeachment. Kung papaano ito pinag-aanda ng pangalawang Pangulo, alamin natin sa report ni Jason Rubrico. Nagpadala ng sulat si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng kanyang abogado. Saad nito na hindi siya makakadalo sa pangalawang imbitasyon ng NBI para sa investigasyon kaugnay sa sinabi nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang press conference nitong Miyerkules, binigyang diin ng bise na hindi magiging patas ang nasabing investigasyon kasunod na rin aniya ng sinabi ni Marcos Jr. at ng isang opisyal ng Department of Justice. Sinabi niya, ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. Something magiging patas itong investigasyon na ito. Kahit pa man pumunta ako doon, hindi ako pumunta doon, we believe, and I believe, that we, meaning the lawyers and I, believe that cases will be filed. Naniniwalang bise na patong-patong na kaso ang ihahain laban sa kanya kasama na ang impeachment at mga non-bailable offenses sa ilalim ng anti-terror law. Pero kasi alam mo ito mga banateros, totoo naman itong sinasabi ni VP Sara na hindi magiging patas ang investigasyon kasi ganito yan. Saan ka nakakita? May banta na sa buhay ng Vice President pero hindi pa sila kumikilos. Diba? Hindi pa sila kumikilos. Ngayon, bakit sila kumilos nung nakapagsalita si VP Sara na kung sakaling mamatay ako, ay may gagalaw para sa tatlong ito. So sa madaling salita, lumabas sila dahil inutos din sa kanila. So dito hindi natin inaano NBI kasi alam naman natin na lahat naman yan sumusunod lang yan sa utos ng leader, no? So wala tayong dapat doon. Ang kasi dito, pabor ako sa sinabi ni VP Sara na hindi talaga magiging patas at tayo naman talaga ang mangyayari doon.
na patong-patong na kaso ang ihain nila kay BP Sara. Dumaluman siya o hindi, ganun at ganun pa rin yung mangyayari. Oo, pinapahaba lang yung proseso. Kasi nga, habang humahaba, lalong sumasarap. Ay, sorry. Gago! Habang patagal ng patagal, lalong sumasarap. Pasarap ng pasarap para, syempre, tutok yung tao dyan sa issue na yan. So, malinis na naman yung issue. Nakarapat dapat na mapag-usapan dito sa Pilipinas, di ba? So, yun yung panibagong strategy na naman. Kasi ganito kung pumunta man si BP Sara sa patawag na yan, ano bang mangyayari? Matatanggal ba yung mga kaso? So, ang mga Duterte alam na nila yung mga ganyang strategy kaya hindi na natin yung masisisi sila kung nakapag-decision sila na hindi pumunta dyan sa mga ganyan. So, wala na hong dapat i-question doon. No? Ngayon, kung pumunta man o hindi, ganun at ganun pa rin ang mangyayari. Kung ako tatanungin, ganun din naman mangyayari. Magsasampa kayo ng samot-saring kaso sa akin kahit wala naman akong nilabag na sa batas natin, no? Di wag na lang ako pumunta. Ba't pa ako pupunta dyan, di ba? Kung ganun din naman ang mangyayari. Pero tinayak ni VP Sara na handa siyang harapin ang mga kasong ito. I assure everyone that we already have lawyers helping us. In fact, the moment that Franz Castro announced last year that they are planning to file an impeachment, we already talked to lawyers who will handle the impeachment case. Sabi ni VP Sara, kinakailangan pa nila ng karagdagang abogado kasabay ng inaasahang pangatlong impeachment case at ibang mga kaso na isasampa laban sa kanya. Tinanggihan na rin ni VP Sara ang alok ni Congressman Rodante Marcoleta na tumayong abogado para sa kanya. I feel that he will better serve the country if he remains as a member of the House of Representatives. That is what is important right now. We need good public servants, good leaders, good officials in government. So ito i-explain ko yung pagtanggi ni BP Sara Duterte dyan sa offer ni Congressman Rodante Marcoleta na tatayo siyang abogado kay BP Sara. So ganito yan. Kasi baka may mga ogag na naman ng mga vlogger dyan na sasabihin ay si BP Sara tinabla si Rodante, ay si BP Sara galit kay Marcoleta. Baka ganun baka ganun yung palabasin. So ngayon inuunahan ko na. Ganito kasi yan, si Sara Duterte, si BP Sara Duterte, hindi ugali niya manghingi ng tulong sa iba. Lalong-lalo't sinabi niya yan mismo sa isang interview na ni ultimo sa tatay niya ay hindi siya nanghihingi ng tulong kasi kaya niyang mag-isa. So hindi niya sinasabing galit siya kay Rodante, kay Marcoleta kasi tinanggihan niya yung offer. Hindi ho ganon, no? May lang talaga mga Duterte. Tsaka isa pa dito sa nakikita ko, ayaw niyang madamay si Congressman Marcoleta, especially ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga kung ang Vice President na nga ginigipit pa what if pa si Marcoleta, 'di ba? So ayaw niyang madamay, ayaw niyang tawag dito, ayaw niyang balahurain siya ng mga anti-Duterte. Walang hidwaan na nangyayari diyan. Pero alam naman natin sa kaloob-looban ni BP Sara na lubos siya nagpapasalamat kay Congressman Marcoleta dahil sa mga tulong na ibinibigay nito at suporta sa ating Vice President na si Sara Duterte. Okay? Dadalhan din sana si VP Sara ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pambayad sa mga kakailanganin niyang abogado, pero hindi ito tinanggap ng pangalawang Pangulo. Nagsabi ako na huwag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Sa kabila ng mga patong-patong na kasong inaasahang isasampa laban sa kanya, ito ang tiniyak ni VP Sara. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. So if I am detained, I want
to be able to still see my children. Sa huli, Yan liwanag. So doon pa lang dito sa video na to, ultimong tatay niya, 'di ba? Tinanggihan niya. Oh, so ganoon nga si BP Sara. Ngayon itong warrant of arrest kay BP Sara, puta na, napakalaking kalokohan to. Oo, saka nakita na bakit. Grabe na talaga. No? Pero okay yan. Sige, ganyan nyo. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang kaya nyo. Bisitin nyo pa ng buisitin ng mga tao at diyan kayo mayayari. Samantalang, binisto po, syempre, ng aking tukayo na si Jay. Jay, ang aking, ito, idol ko talaga to, si Sir Jay Sonsa, isang veteran na news anchor. Na yung mga issue about sa impeachment complaint kay BP Sara at yung plan or yung may team na plano ng Congress kay BP Sara. So panoorin ho natin. Yung plano nila, no, yung stick to the plan. May magpapile galing sa labas, may magpapile yung mga komunista, no? Pagkatapos may magpapile na supposed to be yung mga taga Quadcom, no? Yung mga taga good government. So yun ang inaantay. Kasi ang balak nila ay consolidate nila yan. Unfortunately, wala talaga, alam ng Quadcom, mapapahiya lang sila. So, hindi nila tinuloy. Bakit hanggang ngayon, dumaan na yung Lunes, magmamartes na bukas. Kaduda-duda eh. Actually, dumaan na yung last week, ano? Oo. Unang-una, siguro, nag-aantay ng signal yung Secretary General, but they cannot, hindi nila pwedeng ipagpaliban yan o patagalin pa, no? Kasi merong merong timeline yan sa ngayon sa regulasyon, no? Kung ilang araw, hindi nila pwedeng ipitin yan kasi ang complainant hindi tagaloob. Di kalabas member ng Evil Society, Civil Society, no? Evil Society. Alam nyo dito habang ini-interview namin si Sir Jason, tawa kami ng tawa. Ang galing talaga, no? Evil Society. May panibagong tawag na naman sa kanila, ang taong bayan. They have to submit that to the anong tawag nito. Kasi nga ganito yung drama nila yung plano nila, no, yung stick to the plan. May magpapile galing sa labas, may magpapile yung mga komunista, no? Pagkatapos may magpapile na supposed to be yung mga taga Quadcom, no? Yung mga taga good government. So yun ang inaantay. Kasi ang balak nila ay consolidate nila yan. Unfortunately, wala talaga, alam ng Quadcom, mapapahiya lang sila. So, hindi nila tinuloy. Wala, in fact, wala nga nakakatuwa nga yung si Mr. Chua, no? Sabi niya, ano na ito, summary na pagkatapos, pero bukas pa, no? Hindi malaman kung anong tawag nito anong klaseng kabubuhan meron, ano? Pero be that as it may, they have to attend, kung ano yung na-submit, kailangan matransmit na yan, no? And they have no choice but to transmit it within the week. The longer it is delayed, wala, mas lalo na silang hindi aabutan sa kanilang kalendaryo dahil nung na-file yung sa Akbayan at saka yung sa Civil Society, 20 working days na lang natitira, 20 session days. Na-delay yan, nagsampa pa yung yung mga alagang komunista ni Speaker, no? Yung grupo ng Makabulok, Makabayan. Gago! Makabulok. Makabulok party list Ang ganda ng unique yun, ha? Pero in fairness, unique yung magandang suggestion yun kay Sir Jason sa palitan nila yung Akbayan party list, kundi Makabulok party list. Dito naman, totoo naman ito sinasabi. Totoo itong sinasabi ni Sir Jason na yung mapatungkol nga ho dito sa na to, sa impeachment kay BP Sara. Na sila talaga, kapos na sa araw. Pero ang nakikita ko nga dito is parang kaya lang nila ginagawa to is para ma-expose din. Para, alam mo yun kasi,
hanggang ngayon, tumatanim pa rin sa utak ng ibang mga pulangaw o ibang mga supporters ng mga Marcos na kalaban tong mga to. Pero totoo naman yung kalaban talaga. So ngayon, syempre, yung mga supporter ni Marcos galit sa mga Duterte. So saan pa ba yan? So kakampihan yan sa kanila. So ito kasi is napakalaking po ito, promotion kung pwede naman promotion ang itawag. Promote to, yung pagpo-promote kasi itong mga to, mga nangangandidato din tong mga taong to tatakbo pa nga namang may mga sarili silang senator, di ba? Mga tatakbo silang senator, congressman, marami dyan. Ito, yung si Raul, si Brosas, ito si convicted Franz Castro, hindi ko alam kung tuloy ba to. Dapat nga tinanggal na yan, di ba? Dapat nga wala na yan sa camera. So ito nakikita ko is parang trial publicity ang kanilang ginagawa or pasimpatya. Para rin makilala ng taong bayan. So anong tawag nito? Mas lalo nang na-delay. So from the very start naman, sa oras pa lang, sa technical pa lang, wala na sila kulang sa oras. Pag tinignan mo yung unang complaint na dapat yun ang unahin talaga. Tapos yung ina-explain dito ni Sir Jason kung maisasampa man ang impeachment laban kay VP Sara Duterte, bakit? At bakit nangyari yun? Kasi nga una-una, gahol na kayo sa oras, wala na, late na kayo, so hindi na doon pa lang alanganin na yung impeachment laban kay VP Sara Duterte, kay ate, 'di ba? Ngayon baka magulat tayo bukas sa makalawa na meron na nga talagang impeachment or pinaburan na. Yun yung ini-explain ni Sir Jason na natingnan talaga ibabasura mo yun dahil walang substance. Tama. No, walang kwan talaga. Tama siya siguro sa forma dahil abogado nag-prepare, pero yung sustansya ng complaint, wala ka talagang mapipili doon na sustansya. Tsaka Boss Jay, may dagdag ko lang. Anong magiging basihan nila sa pagpapa-impeach kay Inday Sara kung hindi man nila natanong yung tao doon sa kanilang hearing? Matatandaan natin nag-take ng oath si Madam VP. Correct. Maghapon siyang nandoon pero wala namang tinanong sa kanya ni isa. Doon sa mga issues nila, and then ngayon siya yung ipa-impeach nila. Kaya nga yung good government hindi na. So sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Boss Dada, ipapa-impeach nyo si VP Sara na hindi nyo man lang hiningi yung salaysay niya, gano'n. Kaya nga talaga, ito, alam nyo yung impeachment na to, alam nyo, isang malaking palabas lang nila to. Pero, baka magulat nga tayo, kaya nga in-explain ni Sir Jason una-una, walang basihan sa impeachment kay VP Sara Duterte. Walang matibay na ebidensya laban kay VP Sara Duterte para i-impeach ito. At pangatlo ay gahol na sila sa oras or wala na sa oras. Ngayon, kung maipasa yan, alam na this. Ayun na, yun na talaga yun, alam na this. Kung bakit tawag dito, kung bakit maaaprubahan ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Hindi kaya binulungan na yan. Ay, sorry. Hindi kasi ang pinaka nakakabuisit ho dito, nung panahon ni PRRD, nung panahon ng mga Duterte, inubos niya ang mga adik, di ba? Mga drug lord. Yung mga NPA na mga nagre-recruit ng mga kabataan para dalhin sa kanilang kampo at turuang lumaban sa gobyerno, turuang maging komunista, napuksa din at ilan na lang ang natira. Ang masakit ho ngayon sa panahon natin, sa panahon ni Marcos Jr., ay bukod sa bumalik na ho ang mga krimen dito sa Pilipinas at nagmura na ho ang bato or ang druga or drugs, no? Pati rin po yung mga NPA ay nagbalikan na. At ang masaklap pa nito, nasa gobyerno pa. Gago! Ang galing, di ba? Ganun kagaling ang administrasyon ngayon. At ito pa pinakamalupit.
No? NPA pa ang nagpapakontempt. Ang lupit nyo. Oo, di pa kayo mamatay. Sorry. Samantalang ito, pag-usapan na nga natin. Ito na nga. Ito na siya. Umano'y banta sa buhay ni VP Sara Duterte. Lumabas na. At ano nga ba ito? Ito po, panoorin na ho tayo. Handa na ba kayo? Mga Marites, handa na ba kayo? Ito na. Ito na. Ayan. Panoorin. Bigo ang National Bureau of Investigation o NBI na makaharap ng personal si Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules. Kaugnay sa sabina na ipinadala sa kanya. Kaugnay nito, iimbestigahan din ng NBI ang umano'y banta sa buhay ng Vice Presidente. Si Cherry Light magbabalita. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na bago pa man ang itinakda at inaasahang pagpapakita ng pangalawang Pangulo sa NBI ay nabatid na hindi siya personal na pupunta sa ahensya. Sa halip, magpapadala ang kanyang abogado ng counter affidavit o sworn statement. Yun nga lang, at ang sulat na natanggap ng NBI ay hindi ang inaasahang counter affidavit o sworn statement ni VP Sara. Ang sabi sa sulat ay hindi na lang a-attend si Vice President Duterte at instead she vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady and the Speaker. Ayon kay Judge Jaime Santiago, mas mapapabilis ang investigasyon kung personal sanang haharap si VP Sara. Gayunpaman, tinitiyak pa rin ni Santiago na magpapatuloy ang kanilang investigasyon. Hanggang Biyernes na lamang ang isasagawang investigasyon kasama ng mga media. Uupo na kami, pag-uusapan naming mabuti ito, pero alam nyo naman, holiday, siguro baka twice a week lang kami makaupo at mag-aral. Ito sir. Gigil mo ko eh. Gago! Bakit hindi nyo na pag-uusapan yun or parang wala kayong planong pag-usapan yung banta sa buhay ni VP Sara? Bakit wala? Alalahanin nyo, pangalawang leader ng Pilipinas yan, pero parang wala kayong pakialam. But expect our recommendation, our report to the DOJ by early January. Base sa sulat, isa sa mga nakikitang dahilan ng hindi pagpapakita ni VP Sara sa NBI ay dahil sa klaw ng DOJ ang ahensya kung saan ang kalihim nitong si Crispin Remulla ang administrative superior at alter ego ng presidente. Ano pa ba? Kahit din naman ako anak man teteng, una-una, sa klaw ng DOJ ang NBI. So yung DOJ bataan ni Marcos. So si Marcos yung galit nga sa akin So bakit ako pupunta? Na alam ko naman na ganun at ganun lang din naman yung mangyayari dun. Tsaka higit sa lahat, batang dilaw na ni Remulla. Grabe na mukha ni Remulla, no? Oo, grabe Laylay na yung balat niya dito. Iba talaga pag Diyos na ang humusga sa'yo. Para kay Santiago, may katwiran rin naman mag-isip ng ganun si VP Sara. Kasabay niya sinabi rin ni Santiago na kasama sa sulat ang pagbanggit ng banta sa buhay ni VP Sara. Ngunit hindi pa malinaw kung sino, kailan at paano dahil sa hindi pagsipot ng Vice Presidente sa NBI. Yung threat tungkol sa buhay niya, hindi naman kami titigil din ng pag-iimbestiga. But then, wala kaming... Nag-iimbestiga ba kayo? Puro lumalabas sa bunganga nyo. Puro about sa sinabi ni VP Sara, mapatungkol kay Lisa, kay Marcos, kay Romualdez. Tapos ngayon, sasabihin, hindi kayo titigil. Sana nga. Threat nga na evidence na siya ang na-threaten So alam niya kung sino nag-threat sa kanya. May proof ba tayo? Yung mga ganon, yun ang mga kailangan namin kay Vice President. Di ganon din gawin niyo sa investigasyon laban dun sa sinabi ni VP Sara. Ay, naku po. Samantala, welcome pa rin naman umano siyang magpahabol ng pahayag hanggang hindi pa naisa sa pinal ang ginawa nitong report. Ngunit hindi na sila magtatakda ng panahon kung kailan ito haharap para sa investigasyon. Samantalang, bago natin pag-usapan niya, may papanood ako sa inyong video.
Ito galing ito sa kay Jojo Di Guzman na interview ni Santiago. Panoorin natin. Pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Sino bang first kasi? Kasi hindi mo maituturo, layo. Kasi ito kung halimbawa parang nagkamali ka. Kasi isipin mo, ang layo ng Vice President sa first. Una yung Vice, letter victory. Diba? Samantalang letter F naman ng First Lady. So parang nakakapagduda lang bakit ganun yung nasabi niya rito. Si Vice President at justifiable ang reason niya sa pag hindi pagdalo, maaaring pagbigyan pa uli namin. So balit kung again Ay nako. Tapos gusto niya dumalo si VP Sara. Uy! Gusto pa dumalo sa si VP Sara no? Kahit ako VP Sara, hindi ako dadaloy kasi alam ko na ganyan at ganyan lang din naman din yung mangyayari. Nahahainan ako ng kaso, tatadda rin ako ng kaso, so bakit pa ako atin? So siguro baka yung aatiran lang dyan ni VP Sara at ito pa yung about sa banta sa buhay ni VP Sara. So sabi nila mag-explain daw si VP Sara para daw malaman nila kung sino daw yon at kung ba't sasabihin ni VP Sara una nga hawak nga kayo ng DOJ. So yung DOJ hawak naman ni Marcos. So malalaman ni Marcos kung sino yung magpapatay kay VP Sara Duterte. So makakapaghanda yung papatay kay VP Sara Duterte. Malalaman ng mga anti-Duterte kung sino yung papatay kay VP Sara Duterte. Diba? Ganun lang yung napakasimple, kaya wag nyo kaming utuin dito. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, anong pong may kukomento nyo sa mga napanood nating video, karapat dapat bang i-impeach si VP Sara Duterte, comment nyo dyan. At mapatungkol po dito sa umano'y pagbabanta or pagbanta sa buhay ng ating Vice President si Sara Duterte, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakisama na rin po yung join button and super thanks natin yan. Napakalaking tulong po niyan para sa ating YouTube channel. At ayun, mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad na patuloy na nangikibaka at nakikipagsapalaran saan mang panig ng mundo. At yun sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay at sa lahat ng sumusubaybay sa Banateros Brothers. Ayan, wait lang. Paano ba? Wait lang. Yan ha. Para sa ating sa Banateros Brothers at syempre sa SMNI, sa pakisubscribe po at pakipollow po ng kanilang mga Facebook page or social media platform. Meron din silang bagong channel na DCAR News 1026. Yan. So maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.